setting ko. So medyo pabagali natin para mabilis. So kapag malapit na siya mag-timer, magbibilis yung pulsing nitong green na LED. So yan, pag may pula ng gayon, meaning nagpalit na yung contact niya. Yung close ay naging normally open, then yung normally open ay naging close. Timer switch relay. So ito yung supply niya, number 7 at saka 2. At ito yung diagram niya. So mamaya di-discuss natin to para saan tong mga diagram na to. So ngayon, testing muna natin kung paano yung function nito pag nilagyan natin ng supply yung 7 at saka 2. So 220 volts ang rating power nito. So maraming application ginagamit dito sa timer switch na to. Ayan. So nagka-count yan, no, kung ano yung range ng timer na nilagay nyo. So usually ginagamit to sa mga air conditioning unit para mag-reset yung mga controls nila. So ito yung common ng isa, no. At meron siyang switch na normally close at saka isang normally open. So i-test natin yung normally close. So yun, no. So ito yung normally close, yung nagbi-beep, no. Ayan. Then yung isa is normally open. So habang nagbibilang na ganun, normally close yung isa, then yung isa normally open. Pag nag-activate talaga yan, mangyayari talagang mag-iiba na yung close magiging open, yung open magiging close. So dalawa yung switching nito, no. Kabilaan, dalawa yung common, dalawang normally close, dalawang normally open. So dito, ito yung normally close nya. Ayan. So nakikita yun, nagko-continuity. Yung isa ay wala. So yun yung normally open. Okay. So papakita ko sa inyo, mag-activate yung contact nito kapag nagkaroon ng pula na dun mismo sa mismong LED nya. So itong blinking na to ay nagbibilang yan. So medyo matagal yung setting ko. So medyo pabagali natin para mabilis. So kapag malapit na siya mag-timer, magbibilis yung pulsing nitong green na LED. So yan, pag may pula ng gayon, meaning nagpalit na yung contact niya. Yung close ay naging normally open, then yung normally open ay naging close. So try natin dito sa isang common na to. So nagkabaliktad na ngayon yan. So itong dating normally close, so ito na yung normally close ngayon, o yung normally open ay nag-close na ngayon. Yan. So kanina ito yung tinesting natin na normally open, wala tong continuity na. So ngayon meron na. So yung kabila is open na siya. Ayan. So try natin sa kabilang common. So naka-separate yan, no? Magkaibang switch yan. So ito yung isang common. Then test natin yung normally open. So nag-activate ulit. So ito yung dating normally close, ito yung normally open. So test natin yung normally open. Siya na ngayon yung close. Okay, siya na yung close ngayon. Then yung normally close kanina, siya na ngayon yung open. So sabay umaandar yan, o sabay nagsiswitching kapag nag-activate yung timer. So dalawang common ang nag-activate dyan. So ito mga timer sa numbering. So napapalitan yan, no. So from 1 to 30. So naiiba yung numbering yan. Magkakaroon ng point, magkakaroon ng 0. So depende sa combination na gagamitin nyo, no. So ito yung adjustment niyan. So kung gusto niyo ng mas mababa pa sa 30, ayan, maraming combination yan na gusto niyo gawin. Ayan. So depende sa application na kailangan nyo, no? So sa gitna naman merong makikita yun na minutes, means, ibig sabihin ng minutes yun, no? So napapalitan din yan. Ito yung mismong adjustment nyan. Pwedeng hours,
time is 10 seconds, seconds, pwede, no? So depende sa needs nyo nga. So from second, hours yung unit. So ito yung unit ng mga number na yun. Kung kunwari nilagay mo dyan is minute, so kada bilang nun is 1 minute. From 1 to 30 is 30 minutes yon. Kung iset mo naman ng seconds, itong unit na to ay magiging 1 to 30 seconds naman. Kung sa hours mo ilagay yung units, ang mangyayari 1 to 30 is 1 to 30 hours naman. So depende sa units na ilalagay mo doon sa basehan ng number. So sa diagram naman, ito yung pinaka-diagram natin, no? So kung ano yung number dito, doon din yung number dun dapat sa mismong timer socket nya. Itong kulay itim sa ilalim, no? So sa timer socket may numbering din yan. Okay, so hindi ka naman maliligaw dito dahil may groove yung mismong socket nito, no? Kaya hindi ka magkakabaligtad, kasi kapag baliktad hindi papasok. So tingnan natin yung diagram, no? So yung supply nito is 7 at saka 2. Then yung common is 1 at saka 8. Okay, so ito yung common, no? Isa 1 saka yung 8 yan. Okay, so yung supply meron ng wire dyan, yung 7 tsaka 2. Then yung mga traveler na tinatawag niya, o yung dalawang normally open at saka normally close, yung sa bandang taas. So ang number nun ay 3, 4, 5, 6. Yan. So 3, 4, 5, 6 sa taas, yan yung mga traveler niya. Dalawang normally open, dalawang normally close. Yan. So di ka naman maliligaw, may groove nga yan dito sa socket. Sa timer din mayroong green groove. Yan. So napakadaling gamitin lang itong timer na to, ang brown. So once na mag-activate to, so hindi na siya magre-reset. Need mo nang patayin yung mismong timer para mag-initialize ulit ng panibagong counting. Okay, so one time lang yung mismong counting ito, kailangan mong patayin. Mga ka-electrical, huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button dyan. I-click niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video pang darating. At i-like nyo na rin ang video kung